Ang atin pong pagtatalakay patungkol po sa ministry ng Holy Spirit sa ating mga buhay, Him being our advocate. Atin pong natalakay last Sunday that we will never be an orphan. Hindi ho tayo helpless, hindi tayo po kawawa, kundi tayo pinagpala sapagkat hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Amen? And also, we can never be lost. Meron ho tayong direksyon na galing sa Panginoon. At ang direksyon na yan, ang siyang nagbibigay buhay po sa atin, nagbibigay siglat, nagbibigay lakas. At sa atin po mga karanasan, nakita natin paano tayo binigyan ng Diyos ng panibagong direksyon, a brand new direction, and a brand new life as well. And we have found out also that we need not live in fear because God is with us and He will always be in us. Ang sabi po ng talata ng Biblia na kung saan pagbabasihan po natin ating mensahe, that close encounter with our advocate, sabi po ng talata, and I will ask the Father and He will give you another advocate, another of the same kind, wika po ng original text, another of the same kind, kapantay ng anak. Sapagkat the scenario is, while the Lord Jesus Christ was giving an announcement that He will be leaving them to furnish a heavenly place for us, ang mga alagad po'y dinapuan ng matinding pangamba at dinapuan ng matinding takot. But the Lord Jesus Christ has assured them that He will ask the Father for another advocate. The advocate, ito po sa wikang Griego ay parakletos. Parakletos. Ang ibig sabihin po noon, paraklet, is a very personal person, a very personal God who will come to represent the Father and the Son, ang banal na Espiritu. The Paraclete, in Johannine perspective, ito po 6 times appeared sa book of John, that only John gave this presentation na ang Paraclete is a very personal God na nananatili sa atin forever. Can we say all together, forever? Siya po ay nananatili sa atin. Kaya sa lahat natin na pag-aralan, makikita ho natin that Him being the Parakletos, the Paraclete, siya po ay very personal natin pong abogado, nagtatanggol sa atin. He is our legal counsel, our defense, na kung saan makakaasa tayo that He will never leave us nor forsake us. This is a wonderful assurance na hindi lang siya very personal God, kundi siya po ay sumasama po sa atin sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. That in here, in this verse, we can find that He will not just be with us for a certain time or for a particular or certain purposes, but He will be with us at all times. Lahat ng panahon, lahat ng sitwasyon, kasama natin ang Panginoon. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, He will be with us forever. A big amen. Opo, ito po ang assurance sa atin. And He is a very personal God. Kung kaya nga ang kailangan po natin is mapanatili ang ating close encounter with that personal God, our Holy Spirit. Sapagkat with this ating mararanasan po, having a close encounter, meaningful and personal encounter, makikita po natin sa mga sumusunod na talata kung ano ang dulot nito sa ating buhay. Meron tayong personal encounter with our advocate, our Parakletos. At alam po natin po na ang Panginoon po ang siyang kumikilos habang tayo nagkakaroon ng isang meaningful connection with Him. At sinasabi po ng talata to begin with. Sabi po ng talata 14 verse 16. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help, upang hindi lang umagapay, kung hindi tumulong sa atin, and that is at all times. So we have a divine helper.
a divine helper at all times, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Laging ang Diyos ay merong tugon. Kung kaya nga, kinakailangan po natin pong lumapit sa Kanya, kilalanin that we really need help. We cannot boast about what we have. We cannot boast about our education. We cannot boast about our business. At nakita ho natin, napakinggan ang testimony ng Brother Jepoy na binasa ni Dr. Chrisley, na hindi ho natin pwedeng ipagmayabang sapagkat we do not know what will happen in the future. But God holds our future. At sa panahon ng pangailangan, we can be assured that we have a divine helper. Ang kanyang tulong ay hindi niya po pinagkakait sa atin. Sabi po ng Romans 8:26, the Holy Spirit is always with us to help us in our weakness. Tayong lahat ay mayroong pangailangan at ang kailangan lang natin ay kilalanin sa harapan ng Diyos, Lord, I am in need. Na kapag atin na pong inilapit sa Diyos ng ganap, kung bakit wala pa, sapagkat hindi mo paganap na hinihingi sa Panginoon. You are not that serious and you are not holding on fully to what He can do. But we know that our God is willing to help us and is able to help us. Meron bang malakas na palakpak sa Panginoon? Opo, marami mga taong magsasabi sa atin, willing kaming tulungan ka. Subalit, sa katotohanan, hindi namin kaya. At napakarami po sa mga tao sa paligid natin po ang pwedeng magsabi ng ganyan. Willing silang tumulong, bakit naman hindi? Ang problema, sila din ay merong pangailangan. At kung magkagayon, kanino tayo magsusumbong? At ang sabi ng Panginoon, He is always here with us, helping us in times of need. Sa lahat ng panahon ng ating pangailangan, kailangan po natin lagi po siyang lapitan. Hebrews chapter 4 verses 15 to 16 tells us so. Hebrews 4:15 to 16, na ang Diyos, He empathizes. Hindi lang siya nakikisimpatiya, nakagaya ng pwedeng gawin natin po. Opo, lahat naman tayo po may pangailangan. And it helps a lot na maramdaman po natin po na meron pong nakikisimpatize sa ating pangailangan. Subalit ang Diyos, He does not only sympathize, but empathize. Meaning, kaya niyang ilagay ang kanyang sarili sa ating mga sapatos sapagkat naiintindihan ng Panginoon at naiintindihan ng Panginoon, kaya wala na tayo pong pag-aalala at hindi tayo bantulot na lumapit sa Kanya sapagkat sabi na talatang 16, verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Sa panahon ng pangailangan, nakita ho natin po na ang kailangan po natin po ay idulog, iiyak sa Panginoon. At kilalanin that we are really in need. Pagka iniyak mo na, hindi po pwedeng hindi siya kumilos. Sapagkat pinakita na sa atin all throughout the Bible that God is so gracious. That how gracious He will be when we cry for help. Bartimaeus cried to God for help. At ang Panginoon ay huminto. Ang 500 tao ay huminto to give Him the attention. Lalo pa ang Panginoon kapag tayo ganap na humingi na. At tandaan niyo po, kaya wala pa, hindi mo pagganap na hinihingi. Sa katotohanan, hindi pa ganun katindi ang iyong hinihingi, ang paghingi. God is so gracious. Ang sabi po ng talata, that confidence, kapag may kumpiyansa sa Kanya, kumpiyansa, merong grasya. Pagka merong confidence, meron pong grasyang dadaloy sa buhay natin. Ang kailangan lang natin
kung bakit minsan tayo bantulot, sapagkat hindi ho natin po inaalagaan ang ating relasyon sa Kanya. Kahit sa sino mang tao. Lalapit ka lang pag nangangailangan ka. Sasabihin mo, ako sa inyong tao, sila naman, wala naman silang kwenta. O sila naman, hindi naman nagmamalasakit. Sila naman, wala namang desire na tumulong. Pero ang totoo, ikaw ang may problema. Sapagkat hindi mo naman maintain ang iyong relationship sa Kanya. Sa panahon na kailangan mo lang at saka ka lang lumalapit. Kung bakit wala ho tayong lakas ng loob, ang sinabi ng Hebrews 4:16, kasi hindi mo inalagaan ang iyong relasyon sa Kanya. This is the reason why we need to maintain our close connection, personal connection with our advocate. Sapagkat alam mo, na sa panahon na kakailanganin mo, nandoon ang iyong kumpiyansa. Kumpiyansya. The confidence. Natutulungan ka ng Panginoon. Kaya wala sa Diyos ang problema. Nasa atin na hindi nagme-maintain ng relationship sa Kanya. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa Kanya, ikaw pala ang problema. Sabihin mo sa Kanya, no, ikaw pala problema eh. Kasi kung bakit wala tayong confidence that we will be helped by God in times of need, tayo yun eh. Kung bakit paulit-ulit po natin sinasabi that our eye share is so important, kagaya po ng pinasa po natin sa ating po mga disciples, hindi ho para sa shepherd mo, kundi para sa iyo. Para sa atin yun. Sapagkat habang atin po sinishare ang ating mga reflections sa salita ng Panginoon, mas lalo po tayong napapalapit sa Kanya at nagkakaroon po tayo ng confidence that He will be with us in times of needs. And we know that God is able na ibigay ang lahat ng ating pangailangan sapagkat ang Diyos natin ay makapangyarihan. Sabi ng 32 verse 17 ng Jeremiah 32:17. Lord God, you have made the heaven and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing, as in nothing, is too hard for you. Walang mahirap sa Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat. At ang Panginoon, ang iniintay niya po ay ang ating pagtitiwala sa Kanyang magagawa. Ating kilalanin ang ating pangailangan and let us always maintain that close and personal relationship with the Holy Spirit. Because our intimate relationship with Him, up close and personal, will give us so many benefits, lalo na sa panahon po ng ating pangailangan. Wala tayong papangambahan, kayang-kaya ng Panginoon. Sa panahong ito, maybe some of us, parang gusto nang sumuko. Gusto nang mag-give up. At hanggang kailan magtitiis? Hanggang kailan? Subalit kapag pinapanatili po natin ating relasyon at kaugnayan sa Kanya, walang puwang ang pagsuko sa ating mga puso. Walang puwang ang pag-atras sapagkat alam natin po na ang Diyos hindi lang willing but also able to help us and to meet us every time we are in need. Can I hear a loud amen? Can I hear a resounding amen? Palakpakan po natin ang Panginoon because our God is our divine helper. Tutulungan tayo ng Panginoon. Sigurado po yan. Amen. Kaya don't worry. Never give up. Sapagkat parating na ang tulong ng Panginoon. Parating na. Marahil, ikaw ngayon ay nag-aalala. Marahil, ikaw ay nasa panahong nag-aalilangan. Pero pwede mo bang iyong tapikin ng katabi mo at sabi mo sa kanya, parating na ang para sa iyo. Come on, parating na. No. Don't worry. Why worry? If we can always pray and trust God to give us all our needs. Yan ang ating Parakletos, our advocate. He is always willing and able as well to meet us and to give us, to help us in times of needs. Ikalawang bagay po ay masumpungan po natin sa John chapter 14 verse 26. John 14:26. It tells us here that the advocate, the Holy Spirit,
whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Teach here is didasko. To teach. Didasko. From there we can find that word, the equivalent Greek, didake, which is teaching. Didasko. This is more of an impartation of knowledge. Nakagaya po ng inakala ng iba ng pagtuturo, ay maituro mo lang kung anong yung alam. Subalit ang Holy Spirit goes beyond that. Hindi lang po siya nag-instruct ng mga bagay natin gagawin, kundi He is demonstrating how are we going to do things. Ganito po katindi ang didasko, to teach. Kanya pong ipinapakita how is it to have a transformed kind of life. Kaya makikita natin another assurance of God that we have a divine teacher and guide. We have a teacher. A teacher, balikan natin sinabi ng talata. 14:26. Teach you all things. Very meaningful for us to always hold on sa kaniyang paraan ng pagtuturo. Na hindi lang po maglaan ng panahon na yung pakinggan anong kanyang sinasabi, kundi tutulungan kanya na matutunan kung ano ang yung napakinggan, kung ano ang kanyang gusto, because along the way, He will guide you. He will guide us on how to apply this sa ating pong mga buhay. He will remind us too. All things, lahat ng bagay, ganito ang ating teacher. Lahat ng bagay, makakita ka ba ng ganong klaseng teacher? Tutulungan ka all the way para mailapat sa iyong buhay ang kanyang gabay, ang kanyang direction, all things. Now, sa mga estudyanteng nandito, does all things include your studies? Wala bang estudyante rito? Does all include your studies? At hindi ba? Kahit na ano pang kasmarte at kahusay na estudyante, dumadating sa puntong parang gustong sumuko. At gusto na mag-give up sa mga panahon na may mga examinations, mga board examinations. Hindi mo alam paano pa maaalala ang iyong mga pinag-aralan, but the Lord said, He will remind. Kaya when we pray over, for those who are facing challenges po ng pag-aaral, we also pray, hindi lang po ang karunungan at kapayapaan, kung hindi, the Lord will refresh them, remind them of the things na kanilang nalampasan na minsan nakalimutan, but He will remind you. All things, sa lahat ng mga naritong nagnenegosyo, does all include our businesses? Sa lahat po ng narito, ng mga single at naghahanap na mapapangasawa, does all include your love life? May asawa na yata yung nag-amen. Tapos na yun. Love life, yung mga single din ang sinutukoy ko. At paano sa ating pagpapalaki ng mga anak? Does all include our parenting? Sa lahat ng mga parents will say, hindi pa totoo. Hindi ganun kadali ang manguna sa ating pamilya. Pagpapalaki sa ating mga anak, paggabay sa kanila. At sa mga anak na nandito, hindi rin po madali para sa atin para palaki ng ating mga magulang. Amen? Di ba? Pareho lang din. But does that include all? The Lord will teach us through His Holy Spirit all things. And it includes the reminder, the direction. Kaya He serves as our teacher and guide. Sapagkat ang Panginoon, He gave us a brand new direction in life when we came to know Him, and when we are properly related to Him through the Holy Spirit, He gives us the brand new direction and the brand new life as well. Bagong buhay ang binibigay sa atin ng Panginoon. Last Sunday, ay
kumanta ako doon sa Santa Maria. Sabi niya, Pastor, bakit sa online hindi ka namin napakinggang kumanta? Kaya ngayon, kakanta ako. Gusto niyo ba akong kumanta? Ayan, lilima lang yata eh. Hindi na ako kakanta. Gusto niyo ba akong kumanta? Ayan, marami ho. Ito po'y tungkol sa direksyon. Sabi ng song, kapanahonan niya tao ito ni Sister Tet, yung song kay Janet Basco. Sister Tet, alam niyo ba yung song na yun? I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me your own. Ayan, yan, nasira yung plaka pagka gano'n. Dahil wala kayong palakpak, itutuloy ko ang pagkantahan. Dahil mahina, tuloy ko na. Now look at me, a different me. Back on my feet again. I'm not afraid to face the world again. For you taught me how to be strong. You made me live again. Pwede na kayong pumalakpak. You made me live again. Yes, we were once lost, sabi ni Jepoy. We were once lost. But we will never be lost again because we have the teacher and the guide along the way. This is the result of our close connection with our advocate. And God made us live again. Pagka nagte-testimony si Sister Tet, lagi ako naiyak pagka kanyang sinasabi yung kanilang karanasan noon sa pagnenegosyo. Nang sinabi sa kanya ng iba, na dapat sa inyo ganitong mangyari sa inyong buhay. Pero ang Panginoon, God gave them that life to live and enjoy the life again. Sa lahat po sa atin na may mga kabuhayan, never give up. Just seek for God's direction. Sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ng kabuhayan, never give up because God is here. He will serve as our teacher and as our guide along the way. Hindi tayo ginigive up ng Panginoon. Nais ng Panginoon patuloy po tayong turuan. Sabi ng 32 verse 8 ng Psalms, I will instruct you in the way you should go. Psalm 32, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. The best direction, kayang-kaya pong ibigay ng Panginoon. I say, yung best direction, kayang-kayang ibigay ng Panginoon. Do not settle for what is better. If God can give you the best, why settle for the less? Nais ng Panginoon is the best direction. Him being the teacher. Pero bakit, Pastor, nangyayari sa buhay namin ito? Ba't kami nabibigo? Simply because we failed to consult God. Nagpatiuna tayo. Nauna tayo. There are times naging mayabang tayo. Excuse the word. Nauna tayo sa Kanya. Kailangan nating intayin siya. Hindi natin kailangan maging presumptuous. He wants us to be students sapagkat the didasco ministry of the Holy Spirit, meaning a teacher and pupil. He will help us be trained along the way. And this is the reason po, bakit meron po tayong CTFE. Ang CTFE, the Center for Transformation and Family Enrichment, because God has provided us all our needs to succeed. But we have to cooperate sa Kanyang ituturo sa atin. Sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 3, it says, 2 Peter 1:3, lahat ng kailangan natin, His divine power, the Holy Spirit's power, has given us everything we need. Kasama ng ating direksyon sa buhay for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Lahat ng kailangan natin para magtagumpay nandiyan na. Ang kailangan na lang natin po ay mag-participate, magpakipag-cooperate. Paano? Itinuloy po yan ng talata sa verses 5 to 7. 5 to 8 na. 2 Peter 1, 5 to 8. Okay, let's see this. Verse 5. Ituloy mo lang yung talata. Now here,
For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge. 6. And to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness. 7. And to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. And verse 8, now, if you possess these qualities, if you will partner with that transformation that God is accomplishing in this life, what will happen? It will keep you from being what? Ineffective and unproductive. Hindi ka magiging ineffective and unproductive. That means magiging epektibo tayo at tayo mabunga kapag ka tayo nakipag-cooperate sa gawa ng Panginoon. Meron ng paraan ng Panginoon. Ang kailangan na lang po natin ay mag-participate. Bakit meron tayong Center for Transformation? Because it takes a process. Because as our teacher, He guides us in the process. Kaya ho, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat ang ating CTFE, maraming mga arms. One of the arms ng ating CTFE ay ang ating med school. We thank God. Sapagkat in so short a time, ang ating CTFE, nung dinalaw po ng DepEd, binigyan agad po ng go signal. Okay. At kamakailan lamang po, not so long ago, dinalaw ulit tayo ng DepEd, sabi niya, recognition na ang ibibigay sa inyo. Palakpakan po natin ng Panginoon. Why? Because they believe in that transformation that is happening in Hope of Glory. Opo, the CTFE, kung bakit meron po tayo pong educational arm, sapagkat napakatinding instrumento ito ng training na binibigay ng Panginoon. Na ano pa sa Proverbs 1:7, ang training kung bakit pinipili ng mga magulang na ipadaan ang kanilang mga anak sa training ng Biblia. Proverbs 1:7, for the fear of the Lord is the beginning of knowledge, of wisdom. Kung kaya nga pinipili nila, kaya salamat sa Panginoon. Grabe, magpapasimula na po tayo this school year, 24-25. And I think magsisimula yata ang school year on July or August. No? We thank God. And siguro napakinggan nyo po, just last week, ang interview po ng isa sa mga teachers po natin ngayon na namamahala po sa MET natin. Bukod sa bangkal natin, very successful with Teacher Shay and the rest of our teachers. Ay dito po sa MET School po natin sa Marilao, ay nung in-interview po yung teacher po natin doon, na sabi niya, I consider teaching as my calling. And I'm a teacher to the students. And I'm a teacher of the nation. Grabe po, ang daming napahanga at napabilib. Sapagkat napakadalang nang makita mo na merong malaking puso sa pagtuturo. Kung makakaiwas lang at makakatakas at magkakaroon ng ibang propesyon, huwag itong pagtuturo, tatakbuhan na sana. Pero here we have this MET school, the metamorphosis, na nagnanais po, the metamorphosis, the transformation po, na ilaan ng kanilang buhay sa calling, paglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng pagtuturo. Kaya ho, hindi ho ako bantulot, hindi ho ako magdadalawang salita, dalawang isip, na patuloy na i-promote po. Ang ginagawa ng Panginoon sa ating CTFE and our med school, kung meron po kayo ng mga anak, sa pagpapasimula ho tayo, mas lalong matutukan hanggang grade 3 lang muna. Preschool, our kindergarten, ang ating grades 1, 2, 3. Sapagkat gusto natin focus muna po. Hindi naman ho tayo sa pagkita. Sapagkat sabi nila, pwede nyo lang ituloy-tuloy na. Gusto natin mas focus po. Kaya sa napakita natin sa screen kanina, this is a very good participation to what the Holy Spirit is doing. Transformation sa buhay ng mga bata. Sapagkat while Bishop was saying and conducting po ito pong mga parenting seminars, and with also Pastor Herman, nakita ho natin po, napakaganda po ng kanila pong mga remarks that indeed we need this. Transformation in our family, transformation po sa buhay ng mga bata. Ano po ang sinasabi ng Panginoon? God wants to give us the best direction in this life. And like what had happened to the Lord Jesus Christ, holistic po ang approach. Luke 2:58, Luke 2:52. And our Lord Jesus Christ grew in wisdom and stature, in favor with God and in favor with man. Imagine this. Intellect, physical, social, and spiritual. Nais natin po na patuloy po na magpaturo sa ginagawa ng banal na Espiritu
at sa kanyang paggabay sa atin along the way. He serves as our guide. Ang sabi po ng John chapter 16. John 16 verse 13. John 16 verse 13. The Holy Spirit, when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Praise God. Sapagkat ang pagtuturo ng Panginoon, ang katotohanan nating taglay-taglay, pag nabubuhay tayo sa kasinungalingan, ang dami po nating pinapangambahan. Mabuhay tayo sa mali, ang dami pong pinapangambahan. Pero pag nabubuhay po tayo sa tama, wala tayong inaalala sa buhay. Sapagkat ang tama ay tama. Alam mo natin, yun po'y sigurado. Hindi mababago. Ang tama ang nagpapalaya. Ang hindi nabubuhay sa tama, baka yun may tama. Ano? Pero tayong nabubuhay po sa tama, alam natin po, yun ang magpapagaan nating buhay. Sabi ng John 8:32, John 8:32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Kapag ka ikaw ay malaya, totoo kang malaya. And wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Malaya kapag ka nandoon ang presensya ng Panginoon. Nais ng Panginoon for us to be guided. Nais ng Panginoon for us to have His teaching. What God is teaching you sa mga panahong ito? Tayo ba'y nanatiling mapagpakumbaba? O atin pong tinatanggihan ang mga pagtuturo? Tayo'y nagiging mapagmataas. Bakit ho tayo nakikipag-argue? Ang mga argumento sa pamilya, argumento sa trabaho, even ang mga argumento minsan sa ministeryo, bunga po ng mga pagmamataas. Where the Spirit of the Lord is, nais ng Panginoon tayo palayain sa pagmamataas. Pwede mo bang ipaalala sa katabi mo? Okay lang ba? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. Huwag kang mayabang. At sagutin mo na para makabawi ka, sabihin mo lalo ka na. Okay? Okay, let's proceed sa sinasabi po ng talata sa atin. Ano? John 15, verses 26 to 27. Here we have our third point. When the advocate comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, He will testify about me. 27. And you also must testify, for you have been with me from the beginning. Now it talks about our mission. Napangako ng Panginoon, anuman ang iyong ginagawa ngayon, the mission will be possible, not impossible. Maybe you are asking, paano ko naman mapagpapatuloy ang aking paglilingkod samantalang napakalaki ng hadlang sa buhay ko? Na ako'y laging narito, ako'y bagsak, ako'y lugmok. Nalimutan natin ang katotohanan. Our advocate, the Holy Spirit, is our divine enabler. Divine enabler. We have a divine enabler. Ibig sabihin, merong banal na Espiritong nagpapalakas sa iyo. Merong banal na Espiritong tumutulong sa atin para magampanan natin kung ano ang ating tungkulin. Hindi sa ating sariling galing at husay, kung hindi sa kanyang gabay at kalakasan. Sa pamamagitan po ng kaniyang gagawin sa atin at sa pamamagitan natin. Sabi po ng Philippians chapter 2 verse 13. Philippians 2:13. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Ang Diyos, ang banal na Espiritu, ang nagbibigay po sa atin ng will, that kind of willingness and the energy to act in accordance with His good purpose. Maganda ang plano ng Diyos. Ang kailangan lang po natin po ay kilalanin na yung kakayanan yun galing sa Kanya. Kaya po nating magtagumpay sapagkat tayo pong lahat ay higit pa sa mapagtagumpay. We'll say amen. John 8:31 says, Romans 8:31, I mean. Romans 8:31. God is for you. Who can be against you? Who can stand against you? 31. Romans 8:31, if God is for you, who can be against you?
Walang po pwedeng makadaig laban sa'yo. Kahit po ang spirito ng kasamaan, hindi tayo kayang daigin. Kaya nating magtagumpay sa buhay because in the first place, God has called us to become more than conqueror. Sabi po ng chapter nito, Romans 8:37. We are more than conqueror. Tayo higit pa sa mapagtagumpay. Can we say all together? More than conqueror. Kung merong tagumpay, tayo higit pa sa mapagtagumpay. Hindi ka lang magtatagumpay, higit ka pa sa mapagtagumpay. Kaya tingnan mo ang iyong buhay. Ikaw ba'y nabubuhay sa pagkatalo? Hindi ka talunan. Kung minsan pumapalpak, hindi ka palpak. Kung minsan ikaw yung nabibigo, hindi ka bigo. Sapagkat you will never ever interpret your life on the basis of what is happening, but you will interpret your life on the basis of what God said to you. He is your empowerer. Ang Diyos ang iyong lakas. Ang Diyos ang iyong sigla. Kaya mabuhay ka nga ng tama para sa Kanya. Even our attitude, even po ang ating mga pananaw, huwag tayong maging talunan kung hindi ating laging kilalanin ang magagawa ng Panginoon because He is our enabler. And bringing this to a close, ang kailangan lang po natin ay panatiliin po ang ating close encounter with our advocate. Because in Ephesians chapter 5, verse 30, we can see here that even the Holy Spirit can be grieved. Pwede ho siyang mapigati. Pwede ho siyang ma-offend the way we live. And also in 1 Thessalonians 4:19, that He can be quenched. Pwede siyang mahadlangan. Pwede siyang mapigilan sa Kanyang gagawin sa ating buhay. He wants a close connection with us. But, 1 Thessalonians 4:19, the Holy Spirit can be what? Sabi po ng talata, kailangan ho natin, 2 Thessalonians. Sabi po ng talata, do not quench the Holy Spirit. Huwag ninyong pipigilan ng pagkilos at paggalaw ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ang banal na Espiritu ay naghihintay lang po ng magandang pakikitungo na magbumula ho sa atin. And for that, we will have that close and powerful connection with our advocate, our Parakletos. Our Parakletos is very personal. Our Parakletos intends to be with us forever and ever. Salamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon to live, to run this race na alam natin, not just running, but we can thrive. Because the Holy Spirit is with us, we will always be strengthened with His grace. Let us all pray.